Judge Santiago handa ng depensahan sa Invitational Conference ang kanyang bagong team sa PVL, ang Creamline Call Smashers. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and click the notification bell. Kahit malayo na narating sa larangan ng volleyball, subalit napaka-humble pa rin hanggang ngayon. Aminado si Judge Santiago na namimiss na niya ang mga fans ng volleyball at overwhelming umano dahil maraming talented players sa Creamline at maraming batang players at exciting siyang matuto sa mga young players na ito, pati na sa mga old players ng team. Sa pagsasama nila ni Phenom sa Call Smashers, ayon kay Minoa na she's still learning from Valdez kahit na they're getting older and lot of experiences, and excited siyang makalaro ulit si Alyssa inside the court. Excited rin siyang makalaban lahat ng team sa PVL sa Invitational at marami pa siyang matutunan sa kanila. Sa adin niya, nandun siya perfect na middle blocker, but if kaya niyang i-share yung mga experience niya sa international, little by sharing small things, kung magtatanong yung ibang players, sinishare ni Ja yung knowledge niya about volleyball. Kung gaano man ka-excited si Ja, ay mas doble pa ang excitement na nararamdaman ng maraming fans sa comeback niya sa Philippines Volleyball League. Narito naman ang mga teams na maglalaban para sa Invitational Conference: Escola, PLDT, NXLED, Call Smashers, Ho Chi Minh at Foxes. Sa August 31 na 2026 magsisimula ang labanan. Una maghaharap ang Escola versus PLDT at 1:30 p.m. followed by Chameleons laban sa CCS at 4 p.m. at ang last game ay ang Ho Chi Minh versus Foxes at 6:30 p.m. Ang laro ay gaganapin sa Smart Araneta Coliseum, Quezon City. Ang next game naman ay sa September 1, 4, and 6. Isang magandang laban naman na naganap sa pagitan ng Farm Fresh at Solar Spikers. Umabot sa 5 sets ang laban at si Aragalang ang naging player of the game. Sa unang set ay nakita ng score, napako sa 20 ang Foxes at unang nakaseat point ang Capital One sa score na 24-19. Si Jimenez ang nag-end ng set 1. Sa pagsisimula ng set 2, lumamang ng 3 ang Farm Fresh, score na 6-3. Pero patuloy pa na lumalaban ang Solar Spiker at nag-tie sa 6. Sa kalagitnaan ng game, naiwanan na ng 7 ang Blue-Yellow Shirts at dito pasok ang mga back row attack ni Ara at di na nga nakuha humabol pa ng Capital One at tinapos ng Triple F ang set 2. Sa set 3 ay palitan ulit ng puntos at doble kayod ang Capital One at napanatili nila sa 3 deposit ang lamang at napako sa 18 ang score ng kalaban at ang Spiker selled the set 3. Muling nakabawi ang Foxy sa set 4 at naiwanan na nga ng 11 points ang kabila at dahil sa layo ng lamang ay di na kinaya pa ng Solar na mahabol pa ito. Busog kaagad ang mga manunood dahil umabot sa set 5 ang labanan. Unang lumamang ng 3 ang Farm Fresh, subalit unti-unting nahabol dahil sa mga slide attacks ng mga Spikers. Dahil sa mga long ball attacks at surface ace ay lumubo na sa 4 ang lamang ng Foxes. Tuluyan na ngang nahirapan ang Solar Spikers at di na makuwang humabol pa. Kaya naman Farm Fresh owned the game. Ayon sa mga netizen, kung may bilabilin lang, siguradong panalo ang Capital One. Pero kahit talo, ang magandang laban naman ang binigay nila at sulit ang mga manonood dahil umabot ng set 5.